Hello, Sagittarius! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang inyong Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. General reading tayo muli para sa sign ng Sagittarius. Kung yan lang po kung ano yung nakarelate kayo, tapan nyo hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yun. Maaaring ang mensahe sa susunod na buwan ang siyang makakarelate tayo. So, abang-abang lang po kayo or subscribe po kayo para maabutan nyo ang pag-upload ng next na reading. Uy, ang bilis! Pero naniniwala naman ako, may dahilan kung ba't tayo napadpad dito. Maaaring sa deck na ito, makikita nyo link down below yung para siyang card, yung mga decks na gagamitin natin bago ito. And since it's the Aries season, gusto kong gumamit ng bagong deck at very creative or very chaotic for the lack of a better word ang deck na ito. Very vibrant siya, patok na patok or bagay na bagay para sa Aries season. At lalo na itong deck din na ito, napakaganda. Babasahin ko yung description yan, full description for the guidebook, from the guidebook, para kayo din mismo ay may sariling interpretation based sa sasabihin ng guidebook. Kasi meron ding magic involved. May magic, may mga mekos-mekos na gagawin na sabi dun sa guidebook. It's up to you kung gusto nyong sundin yun. Pero, yeah. So, King of Pentacles, ito ang iyong core energy, Sagittarius. I'm not really sure kung merong nag-a-attempt na mangumbinsi sa'yo, na gumastos, at parang malapit ka ng bumigay. Pwedeng this month, meron isang major investment na nagpaparamdam kay Sagittarius. At ang enerhiya na iyan ay nagsasabi ng parang pag-aalinlangan. Hindi pa ganun ka-confident siguro si Sagittarius na, sige, go, i-all out na natin yan dahil nananalig ako na magre-return ng investment ako agad-agad. So ngayon, parang medyo hindi pa ganun ka-confident na sumugal si Sagittarius. Kung ano man ang pinagdadaanan ni Sagittarius this month, maaari may kinalaman sa pera, sa career, o kaya naman ay sa health situation. At yan yun. Merong parang may konting nudge or kalabit kay Sagittarius na may kinalaman sa health, wealth, or career. Two of Wands, ano itong pinaplano mo, Sag? Tatabi muna natin ang iyong core energy, ang King of Pentacles in reverse. Pagpaplano, planning, parang trying to build the foundation. Nakikita mo yan, no? Merong mga dyan, columns, kumbaga ancient columns. Trying to build that foundation. Pwedeng iba sa inyo ay arkitekto, pwede din naman na iba sa inyo ay builder talaga, creator. So, ang enerhiya ng Two of Wands, starting your clarification ng core energy mo, ay you may be parang trying or planning to build that foundation, to build something na para sa kinabukasan maaari ng anak mo, pwede sa kinabukasan mo, nagbi-build ng savings, o kaya naman ikaw ay merong pinagdadaanan na major investment. Kumbaga, yung nudge sa'yo this month, this April, ay may kinalaman sa major investment na pwede ding hindi, na mag-work for your future, sa future mo or sa future ng family mo. May pink shoes dyan. Itong tarot deck na to is Couture Tarot. Mahilig sa fashion ang author ng deck na ito. Pwedeng you are parang, hindi naman lahat ng tao nakakasuot ng pink na shoes, So, pwedeng, ito rin ay, ang interpretation ko dito, pwede din naman na ikaw ay para magta-try o nagpaplano o kaya nag-iisip, nagko-contemplate na gumamit ng kakaibang diskarte, ng hindi usual, ng unfamiliar diskarte na pinaplano mong gawin this April. Unusual thing na isusuot mo. So maybe part of you, iniisip mo na parang gusto mong mag-try ng bago, gusto mong tapangan ng konti sa iyong approach pagdating sa pera. Yung iba naman sa inyo, bigla lang pumasok sa isip ko kung meron sa inyo ang may pinagdadaanan na isang malubhang sakit,
Pwede naman na yan ay parang planning towards changing at diskarte when it comes to treatment plans. Pwedeng ganon. O King of Wands, lumabas ang King of Wands dito. Yung iba sa inyo, maaaring in a relationship, in a same-sex partnership na, teka, ayusin ko lang yung ano natin sorry kung magalaw. Pwedeng yung iba sa inyo, thinking about, or merong partner, iniisip niyo yung diskarte niyo na iibahin na may impluwensya itong taong 'to. Ang King of Wands, ang enerhiya nito ay isang creative na individual, matapang, tingnan mo, tiger yung mukha niya dun. Stability, strength, confidence. Um, ikaw 'to actually, Sagittarius, pero ang core energy mo is more of hindi muna magiging mapusok, not your usual self. Parang gusto mag-iba ng diskarte. And then, there is this person, there is this energy, king din, pero once siya. Malakas ang ano, parang fierce ang energy niya, confident siya, malakas ang loob. So, if you are in a same-sex partnership, pwedeng partner mo ito, malakas ang impluensya na i-push na natin yan, gawin na natin yan, confident siya doon sa plano. And pwedeng kaya kayo match as a partner kasi kumbaga nagmi-mirror yung energy nyo. Ikaw kasi ang fire ka talaga by nature. And then this card coming out, it could be in the presence of another individual na fierce din ng energy, na nagmi-mirror ng energy mo. Kung hindi ikaw yan kasi very matapang and confident ang energy na yan. Kasi ikaw to, ang core energy mo is King of Pentacles reversed. Medyo hindi pa ganun ka confident or medyo may pag-aalinlangan sa plano or dun sa binabalak na i-pursue for 2026. Mamaya i-clarify natin yan, yung mga cards na lalabas dito, ang clarification ng mga cards sa taas. Pero, what do we have for Sagittarius? Siguro yung iba sa inyo, natatakot sumugal or hindi pa ready sumugal kasi, syempre, unfamiliar territory. Maaari unfamiliar territory yung, yung susugalan nyo. Pwedeng hindi kayo sure doon sa magiging outcome or dun sa magiging resulta ng pagsugal na yan. Kasi ang moon card dito, something is in the dark. Pwede din naman na magkakaroon ng liwanag, magkukonsulta kayo sa mga kaibigan nyo na kaparehas ang energy nyo na may tapang, mahilig mag-take ng risks. At dahil doon, sa pagkonsulta na yon, kayo ay magkakaroon ng kaliwanagan doon sa sitwasyon na matagal nyo nang iniisip kung paano didiskartehan. Pwede yung iba sa inyo kasi push and pull Nagdadalawang isip kung ano ba, ipupush ko na ba to? O kaya, hold back muna? Ito kasi holding back ito. Pag hold back. Pero mukhang sa inyo, mukhang iiral ang parang sige, push na natin yan. Ang Page of Swords kasi, ang enerhiya ng taong ito, bata siya, kung tutuusin, may konting naivety, hindi siya sure dun sa mga uh, actions na tinitake niya, may konting kapusukan, pero very very bright ang ideas ng taong to. Pwede naman na yung iba sa inyo ay anak nyo to. Pwede may anak kayo na very very bright. And so, dahil bright siyang tao, marami siyang suggestions para sa'yo na gawin mo. Pero yung kutob mo, for now, nagdadalawang isip pa, pero yung mga tao sa paligid mo ay iniinganyo ka na go for it, na i-push mo na yan, na ituloy mo na yan. Isa yung tao na ito doon. Yun nga lang I wouldn't say na, I wouldn't advise na i-take mo yung advice nito fully kasi bata siya. King ka. Remember, you are the king. To, king ang core energy mo, ikaw yan, king. Just because nagdadalawang isip ka or just because hindi ka pa handang sumugal doesn't mean na hindi tama yung kutob mo na yon.
just because yung mga tao sa paligid mo ay nag-iengganyo sa'yo na ituloy mo na, it doesn't mean na kailangan mo sundin yun. Lalong-lalo na page ito. Ang page ay para nag-e-explore pa lang. Marami pang kakaining bigas. Hindi pa siya sure. Well, pwedeng sure siya dun sa brilliant na idea na naisip niya. Pero it's not as grounded and it's not as wise as how the king sees it. So you are the king, and taking advice from the page may be mas risky ang pag magte-take ka ng advice from a page, from a student, from somebody who is younger than you. Pwede yung advice nila would illuminate kung ano man yung magulo sa'yo for the longest time. Halimbawa, stocks ito. Sa stocks, hindi ka ganun ka-familiar doon, pero itong batang to, Gen Z siya, alam na alam niya yung mga ganong galawan, pwede mong i-take pwede mong pakinggan ang kanyang advice. Pero, listen to your inner wisdom kasi, of course, ikaw ang mas nakakaalam ng anong nakakabubuti para sa iyo. Hindi makapag-desisyon? Pwedeng, you can see here a church, and parang guard dogs na isa silver ang crown at isa ay gold. Pwedeng ikaw ay parang trapped into making a decision, and parang nalilito ka na this April, parang should I make this decision now? Should I go for it? And this ending your preliminary spread says na hindi ka pa makapag-desisyon this April. You're not forced to decide right now. Maybe you need to consult pa yung ibang tao and find that clarity pa. Maaaring magkakaroon ng clarity pero parang ang nakikita ko, magkakaroon nga ng clarity pero hindi pa rin magkakaroon ng final decision this April. So, with the church there, pwede siyang, it could be interpreted as you pray for guidance, o pwede din naman na kaya ka nahihirapan mag-decide, it's because you will break a tradition, and a tradition, or you will go into an unfamiliar route. So, kunin natin yung mga clarification na gusto kong sabihin sa'yo. Isin lang natin. Sa Two of Wands, sa planning, building a foundation, what is this about for Sagittarius? Ano ang kailangan nating malaman? Ang kailangan take into consideration ni Sagittarius? Ano ang kailangan i-consider? Ano ang itong kukunin natin? Alam mo kung ba't ako natawa? Kasi this card is Lancelot. Si Lancelot yan. Si Lancelot, naalala nyo yung Knights of the Round Table, nakipag-affair siya kay Queen Guinevere. So dahil sa affair na yon, nasira yung knighthood niya. Or nasira, pero he took that risk. He expressed himself. He expressed his love. So, pwedeng there could be, for some of you, this could be a love situation na you are torn between choosing yung health mo ba, pwedeng mental health yan, focusing on your mental health, or parang fixing your relationship. Pwedeng ganon. There will be a message that will be sent to you na makatutulong sa iyo sa paggagawa ng desisyon. Pwede din naman na yung iba sa inyo ay makaka-receive ng mensahe mula sa loved one para makatulong sa inyo sa pagpaplano moving forward. Ito naman, mukhang yung clarity na tinatanong natin kanina, o di ba, torn ka sa making a decision. Yung clarity na yon ay maaaring makukuha mo dito sa tao na ito, yung King of Wands na sinasabi ko, very creative, mapusok na individual. Yung sinabi ko kanina na maaaring siya yung partner nyo na nag-mirror ng energy nyo. This could be an instrumental person para magkaroon ka na ng desisyon. Itong King of Wands na ito, very confident, very maangas, matapang, creative. Yung tao na yan ang magiging susi para magkaroon ka ng desisyon sa new opportunity when it comes to finances. Pwedeng magpapamana yan sa'yo. Ewan kung tatay mo yan, makakatanggap ka ng pamana mula sa taong yan. O pwede din naman na magkakaroon ka ng mensahe mula sa isang tao, pwedeng old friend, pwedeng may kaibigan ka na mayaman, tapos o-offeran ka niya. Yung opportunity kasi to,
when it comes to finances. So, pwede yung iba sa inyo, nagdadalawang isip kung parang magre-resign na ba at mag-business na lang. Um, pero in a sudden, unexpected course of events, pwedeng may isang tao na magme-message sa'yo at magbibigay sa'yo ng offer when it comes to career, parang career path. Magbabago yung iyong career path. Pwedeng ganon. Pwede kasing you are at a point in your life na iniisip mo kung ano pa ba, paano pa ba ako mag-grow, ano pa ba yung pwede kong tahakin, biruin mo 2, dalawang 2 ang naiwan dito. So, having that 2, dalawang 2 dyan is parang nag-iisip, nagpaplano ng gagawin moving forward. Actually, pwede ding anak to eh. Anak mo, isang anak mo na um, siya yung may kinakailangan ng attention mo. At siya, yung condition niya ang pumipigil sa'yo somehow para, bawa, example niyan, yung iba sa inyo kino-consider na mag-overseas work, mag-abroad, o kaya naman magtayo ng negosyo, ganyan. Anything that involves risks, gusto nang gawin yon. Pero meron kang mga alaga dito, anak, if not anak, basta mas bata sa'yo na tinututukan mo, that needs your attention. So, hindi mo pa fully ma-execute yung plano mo kasi meron pang mga blockers. For the lack of a better term, blocker. Blockers yung mga blockers yung mga pasaway mong kasama sa bahay o kaya kung hindi may anak. Merong sigurong ewan ko kung partner mo o pwede din na anak mo na may tinatago sa'yo na truth. Hindi sinasabi sa'yo. At this month lang siya magre-resurface. This month lang ka lang magkakaroon ng clarity about a situation na, pwedeng situation na matagal yun ang pinag-aawayan sa pamilya o pwedeng sitwasyon na hindi nyo lang masyadong pinag-uusapan pero this month magre-resurface siya at yun ang magiging cause ng away nyo. Parang magiging malinaw sa'yo ang lahat at the same time may away. Either away na resulting from that o away na dati nyo nang pinag-awayan. Kasi argument ito, pagtatalo. Tingnan mo mga orange na orange, oh. Pwede may sisimulan kayo na project, pwede magpapatayo ng bahay, tapos pwede din naman, halimbawa nagpapadala ka, nakatira ka sa ibang bansa, nagpapadala ka ng pera, tapos this month malalaman mo, hindi pala doon nilalagay yung pinapadala mo. So, magkakos yun ng away. At the same time, magiging malinaw sa'yo ang lahat na parang hindi mo nagagawin ulit yun. Hindi ka na magpapadala. Yung ganyan. Pwedeng ganun eh. Queen of Cups. Clarifying ang Page of Swords. For some of you, you may have, di ba sabi ko kanina, you could be in a same-sex partnership. Yung iba naman, pwedeng you are married or you have a partner na Scorpio. Water sign, Scorpio, Cancer, Pisces. They are ruled by their emotions. Nagtatalo yan, pwede kasi nagtatalo kasi pwedeng ikaw yung grounded person, ikaw yung voice of reason ng pamilya, ikaw yung nagtatrabaho, ikaw yung masibag magtrabaho, pero for some reason nagdadalawang isip ka na magpadala. Ngayon, itong itong taong to pwedeng nanay mo or pwedeng ang partner mo. Parang they appeal to you through pity. Pity ang way of communication nila. If not pity, emotions. Parang napapagod na akong ganito, baka naman pwedeng ganito, o kaya nahihirapan ako na ganito, baka naman ganyan. There is this bright idea, yung sinabi ko kanina na pwedeng anak, there is this bright idea looming around or circulating around usap-usapan sa family. Pero it's just a suggestion na hindi ka ganun ka fully sold dun sa idea. Ngayon, para benta sa'yo at mag-onboard ka, maging sold ka na, tanggapin mo na yung fact, yung sinasabi na yun nila, this person is very instrumental para mapapayag ka. I'm not sure if some of you are not very open sa emotions nyo, pero itong taong to, they can see you. Pwedeng Scorpio to.
Alam mo yung may psychic power na parang paano nalaman itong tao na to na nahihirapan ako. I mean, pwedeng hindi ka nag-share sa taong to, pero itong tao na to, minsan, pwede siyang tinitingnan mo as, yun nga, appealing to pity, puro na lang paawa. Pero at the same time, kung ikaw ay nahihirapan, kung may pinagdadaanan ka ngayon, itong taon din na to ang iyong masasandalan at iyong maaasahan kung ikaw ay may pinagdadaanan. So, for some reason, naisip ko talaga na pwedeng nanay to o pwedeng partner. Queen of Cups. Very, ano siya, very receptive. Tingnan mo naman yung tingin niya, oh. Parang I see you, kahit hindi mo sabihin. Pwede din naman na iba sa inyo, kayo yung may bright idea na gustong simulan, and then this person is parang supportive doon sa bright idea ninyo. Yun nga lang nga, hindi pa ganun malinaw ang lahat kasi may blockers pa towards achieving yung clarity in the situation. Ending mo kasi indecision, no? Hindi ka pa talaga makakapag-decide. So, anong clarification dyan sa indecision na yan? Ano ang kailangan malaman ni Sagittarius? Mukhang mapupwersa ka this month. Maraming external forces na magre-reach out sa'yo o kaya mambubuyo sa'yo. Pero as they reach out to you, parang magkakaroon ka ng konting kaliwanagan tungkol sa risks involved o yung mga kailangan mong up to what extent mo dapat sumugal. Up to what extent ka dapat sumugal. Oy, lovers, you will make a choice. Ay, ang ganda. Okay, sige, kunin natin both cards at to end your spread. Yung indecision na yan, it's love. Corny man, pero it's the love that you have ang siyang magpa-power through ng decision na yan. I'm not really sure kung makakapag-decide ka na kasi ending your spread, I don't think na may gulo pa. I mean, gulo in a sense na magulo pa yung isip mo. This April pa lang, mangyayari pa lang yung parang kaliwanagan kung ano talaga yung tatahakin mong landas. Pero, ang maganda doon, you will make that choice. You would explore. You would pwedeng take the leap of faith kasi may temptation. Wala yung devil dun sa spread mo, pero may napipick up ako na energy of temptation. And that temptation could not only means yung temptation like third party, as in seduction, doesn't only necessarily mean that way. Pwedeng temptation siya in a sense na yun nga, yung mag-i-invest ka ng malaking pera. Ingat ka na lang siguro na hindi yan Ponzi scheme, hindi yan multi-level marketing. Kasi at the end of the day, you will make that choice and ikaw ang magpapagalaw ng needle. You will thread the needle at ikaw ang magpapagalaw para magkaroon ng desisyon in the long run. At ang maganda doon, the spark will be lit. Ibig sabihin, magkakaroon ng parang epiphany na parang, everything is clear now, na maganda nakita tong moon in reverse dyan, kasi everything will be clear now, and something new will be started this April. Saktong-sakto kasi Aries season ngayon. It's a period of moving, it's a period of taking action. Parang April is the period, siguro Holy Week, di ba? Mag-Holy Week. Holy Week ang panahon ng pahinga, and then after that, parang you will fuel through, magsisimula na yung action. Very mapusok, malakas ang energies ng parang movement and fast moving sa April. You will make that choice. Pwede din kasi na interpret to na yung whoever your partner is, siya magiging instrumento para magkaroon ng parang final decision. Tanungin natin yung itong oracle card. Tanungin natin kung magkakapag-desisyon ba, ma-unstuck ba at magkakaroon ba ng final decision si Sagittarius this month? No. The answer is no. Dragon. Ang message is, keep your self-sabotage in check. Manalig ka sa sarili mo. Yun na nga yung sinabi ko kanina, new opportunities on the way. It's time for an energy cleanse and forgive yourself. So, don't be stuck up in the past. Kung meron kang pinagdaanan in the past na parang sinisisi mo yung sarili mo, parang ba't hindi ko pa ginawa to? Now is the time to make things happen and finally make it happen. So, babasahin ko sa iyo yung sabi ng guidebook about the dragon. Okay. Dragons are powerful and majestic creatures in mythology. Legend has it
These protective draconic beings carry deep wisdom, reminding us that protection isn't only about physical strength but also intelligence and understanding. When the dragon is watching over you, feel its support and allow its energy to guide you as you are being called to trust your own judgment on situations. Now is the time to tune into your own insightful wisdom for protective guidance. A dragon never underestimates its character analysis of those it encounters or the surroundings it finds itself in. Just like the dragon, you must also trust your own instincts and discernment when encountering questionable energy. Use your wisdom to navigate relationships and situations wisely. Take your time. Call in your dragon energy and you'll find strength and power in your choices. This dragon is carrying black tourmaline to bring protection and powerful resilience. You may also wish to carry some black tourmaline with you to summon your inner dragon's wisdom. Okay, ito na yung magic. Nakakatuwa to eh. Pambata siya eh, pero kung gusto niyo gawin, why not? Para sa akin lang naman yun. Dragons can make great companions. They bring guidance and assist with spell work. Summon your own dragons to join your spiritual entourage. Close your eyes and summon your dragon to your mind's eye. What do they look like? Focus in on details like their color, size, scales, eyes, tail, and energy. When you have conjured up this vision, ask your dragon their name and spend some time in conversation. Thank them for connecting with you and ask them for guidance or any question you would like an answer to. Stay in regular contact. Invite them to your rituals and spend time with them during your meditations. Dragons are known to be sensitive and their feelings can get hurt when they are forgotten about. You can also bring your dragon to life by drawing them. Or ask what scent they connect with and enchant a potion with their energy that you would use whenever you wish to feel their presence. So there. Okay, iwan ko na yun dun. Saj, salamat for visiting and sana makita ko ulit next time. It's my longest reading so far. And yeah, salamat sa pagbisita and sana makita ko ulit next time. Like, share, and subscribe naman po. Ako po si A and see you soon. Bye-bye.